nyo po kahit medyo may kalungkutan itong episode natin ito kasi sabi ko nga po sa inyo nung nakaraang vlog ko, gusto kong bigyan pugay ang isa sa mga nakilala ko, nakatrabaho at talagang itinuturing ko rin kahit papaano na parang kuya-kuyahan ko o tito-tito ko dito sa industriya. At ang tinutukoy ko nga po ay ang aking kaibigan, ang kaibigan ng marami, minamahal ng marami, si Tito Ronaldo Valdez. Yun na nga po, si Tito Ronaldo nga po ay alam na po nating lahat na ayun na nga, sumakay bilang buhay at ang mga kwentong umiikot ay may mga hindi magaganda, lalo na yung pagpapakalat ng video ng ginawang operation nung mga kapulisan na nagresponde nung maganap ang pangyayaring, alam mo yon, sinasabi nilang nagpakamatay ito o kinuha niyang, kinitil niyang kanyang sariling buhay. Pero nakakarimarim, nakakasuka kung tutuusin na, kasi sa mga kapulisan nga lang naman nanggaling yon. And alam niyo yun, parang nakakabastos, nakakawalan ng respeto na ang isang artista, yung pagiging artista na lang pag-uusapan natin dito, hindi yung pagiging tao. Yung pagiging artista niya na talagang ang record niya sa industriya ay napakaganda, napakalinis, isa siya sa tinuturing ng mga dekalibreng aktor, veterano, award-winning, masayang katrabaho, mahusay na aktor, etc. etc. Sa mundo ng pelikula, tumatawid sa mundo ng telebisyon, wala kang maririnig na pangit o kahit anong negatibong pagpupuna sa kanyang larangan. Kaya doon pa lang, yun yung kahanga-hanga na siya. How much more yung pagiging tao niya na talaga namang responsabling ama, mapagmahal sa mga anak, mapagmahal na asawa, na kahit nagkahiwalay nga daw sila, talagang alam mo yon, yung pagdating sa personal na buhay ay nalagaan niya ang kanilang yung integridad at reputasyon nila bilang pamilya. And then yun yung mga nakakasama niya, kaming lahat na mga nakakatrabaho niya, walang nasasabing hindi maganda kasi talaga namang isa siya sa mga totoong katrabaho na, alam mo, kahit nung panahon ni Vilma Santos, Gloria Diaz, na talaga mga naging leading ladies niya sa pelikula kung saan nagmarka siya bilang isang Ronaldo Valdez, hanggang sa inabutan niya ang panahon ni Aiko Melendez noong mga 90s na talagang sa isang pelikulang pinagsamahan nila na Grand Slam Best Supporting Actor winner pa siya, hanggang sa inabutan niya na itong panahon ni na Christine Reyes, ni na Dingdong Dantes na magaganda rin, na Enrique Hill na magaganda ang mga sinasabi sa kanya, hanggang sa inabutan niya uli itong panahon ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla at iba pa mga young stars na talaga namang gumanap na, alam mo yon, na nakasama nila bilang lolo. Yung nga, tinatawag nga siyang lolo, sir. So anyway, para sa amin dito sa Unbearable Channel, hindi po sapat yung tinanggal lang sa pwesto yung station commander at saka yung dalawang pulis di umano na pinaghihinalaan nga po nakasali doon sa operasyon ng pag-rescue supposedly doon sa operation na ginawa, ang pagresponde. Ang nakakaano kasi dito, alam niyo yun, pwede namang sa kanila na lang yun, dahil kumbaga sa kanilang investigasyon, sa kanilang sa ginagawa nilang investigasyon na lang nila dapat gamitin. Pero since kumalat nga ito sa publiko, napulaan hindi maganda talagang pangyayari, hindi talaga magandang sitwasyon ang nakita ng lahat at karimari-marim. Kaya kami po sa industriya, sa gaya ko, ako nga may sarili akong kwento kasi nga ang pinakahuli kong nakita si Tito Ronaldo, bukod po siya sa naging regular po siyang tagapakinig sa akin sa mga naging programa ko po sa DZMM simula po nung 2008 hanggang po nung 2019. Iba-iba pong programa hinawakan ko dyan, at every time na magkikita kami ni Tito Ron, lagi niyang sinasabi sa akin na nakikinig siya, nanonood siya alongside pati yung mga ibang veteranong pati sina Tita Celia Rodriguez, Tita Perla Bautista, Tito Gloria Romero, na pag nakikita kami sa mga okasyon, press con man yan or set visit, lagi nilang sinasabi at madalas nilang tinatanong sa akin kung sino yung mga blind item ko. And there was one time na si Tito Ronaldo na nagkita kami sa isang event diyan sa ABS-CBN lobby. Station ID din, Christmas ID rin yun ng 2019. Tapos nilapitan niya ako para tanungin lang ng mga latest chika, at sinasabi niya hinahanap niya sa akin si partner Gretchen Fulido, ganyan-ganyan. Hanggang nilapitan kami ni Kabayan Noli de Castro, at
nag-uusap-usap na kami tungkol sa mga coat, necktie. Hindi naman ako mahilig magsuot ng ganon. Pero pinapayuhan niya kami, lalo na si Kabayan na pag lumalabas daw sa TV Patrol or sa mga programa niya, kasi si isa pala si Tito Ronaldo sa hinihinga ng payo nitong ni Kabayan Noli Di Castro pagdating sa mga kasuotan niya, mga ganung chika. Tapos ang mga jokes niya nung mga katrabaho niya nga, itong sabi niya sa amin nung may project siyang gagawin kasama si Catherine, etc. Pati yung mga young stars, pati yung mga panahon ni na Claudine Barreto, ni na Judy Ann Santos, pati yung mga naging katrabaho niya sa GMA7. Ganun siya kasigla kung ilalarawan mo ang isang Ronaldo Valdez. At kapuri-puri ang mga naging ibang classic niyang pelikula na nagawa sa mundo ng pelikula, kagaya ng Palabra de Honor, Karma ni Ate V, Langis sa Tubig, Gaano Kadalas ang Minsan, hanggang dito sa mga Sedi, Ang Munting Prinsipe, The Mistress, kasama niya si John Lloyd, tsaka si Bea Alonzo, yung May Minamahal, kasama nga si Aiko Melendez, Seven Sundays, o yun, di ba? Ang pinakahuli nga na naatinan pa namin na press con this December lang, kasi pinalabas yung Ikaw at Ako nung December 6, yung sa Viva na pinagbibidahan ni Paulo Contes at saka ni Rian Ramos, yung Ikaw at Ako, nang katandem niya nga doon ay si Busan Sanroa, na isa rin sa mga naging leading ladies niya nung mga nagdaang panahon pa, mga 60s, 70s hanggang early 80s. Dahil nung mga 80s, si Gloria Diaz na yung kanyang nakakatambal kagaya sa mga yun na nga sa Palabra de Honor, may daga sa labas ng lungga, yun, mga ganon. And yung pagiging niya nung mahinhin versus mahinin. Ito mga title na sinasabi ko sa mga bagong sibol po ngayon ng mga tagahanga ng pelikula. I-search niyo po yan kasi available naman po yan sa mga YouTube, sa mga ibang mga platform. Makikita nyo kung gaano kahusay ang isang Ronaldo Valdez. Kaya nagpupugil po kami, Tito Ronaldo. Medyo malungkot kasi Pasko, maalala namin ng pero gusto lang namin buhayin, alalahanin sa aming mga puso't isipan ang nai-contribute mo, ang naibigay mo pong kaligayahan at kasiyahan po sa amin dito sa industriya ng pelikulang Pilipino, pati na rin po sa mundo ng telebisyon. Muli, nagpapasalamat po kami, sumasaludo, Lolo Sir, kay Hugo Agkawili ng Kent, ano ba yung Kent by Me Love tuloy, yung Too Good to Be True na pinagsama nila, 'di ba? Pag nakakatawa, nakakaloka kasi 'di ba, nung naghiwalay yung Kathniel, biglang ewan. But anyway, kayo po, alam ko po na lalo no sa mga nakasaksi at nakapanood ng mga proyekto na ginawa ni Tito Ronaldo sa telebisyon at saka sa show, sa movies, kayo na po makakapagpatunay kung ano pong klaseng sinasabi kong kaligayahan at kontribusyon na naibigay po niya sa atin. Paalam, Tito Ronaldo, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga pamilya po niya, alam namin si Jano Gibbs at ang pamilya niya ay nasa Japan. After Christmas pa sila babalik. So, although na-cremate na po siya, 2 days yata, a day after lang nung pinaglamayan siya, na-cremate din po agad. At yung kanyang mga labi ay pansamantala daw pong nasa pamamahay ng kanyang anak na si Melissa. Tama ako, ano? And sa pagbabalik sa kapalang yata ayusin kung paano ang magiging situation. But kung ano man po yan, sabi nga natin, katawang lupa lang yan or kung ano, pero ang lahat ng naibigay po niya sa atin, lahat ng naibahagi niya sa atin, nakakatawa man yan, nakakaiyak man yan, nakakatakot man yan, ay alam natin na ginawa po ni Tito Ronaldo Valdez ang kanyang tungkulin o trabaho bilang isang mabuti, mahusay at napakagaling na artista dito po sa Pinilakang Tabing at saka sa mundo ng telebisyon. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambero Palambet Nabus. Bumabati po sa inyong lahat ng Merry Christmas, Happy New Year, magandang gabi, more night, umaga. Para ako nasa Maritas University. Sa aking mga subscribers at sa aking po mga sponsors, maraming salamat po.